Huling grupo, magpakita kayo ng galing. CJ, Edukasyon. Bachelor sa Dongjiang University. Ang galing ng diskarte. Sinadya ang pagbanggit ng Dongda. Alma mater na laging dinodonasyonan ni Boss Gu. Kailangan lang gumawa ng kwento ng pagkikita noong araw at aksidenteng pagkakaroon ng anak. Parang walang butas. Anong tinatanong, yun ang isusulat. Ngin. Tatanungin kayo ng tito. Anong paborito ninyong pagkain? French fries and ice cream. Ikaw naman? Anong paborito ninyong laro? Programming robot at detective game. Tatanungin ulit kayo ng tito. Anong paborito ninyong panoorin na kartoon? Mga anak, ano ang paborito nating panoorin na kartoon sa bahay? Crayon Shin-chan. Sige, isa pang tanong. Sige, susunod na tanong, bakit kayo nagparehistro? Ano ang layunin niyo? Ang daming proseso, mula pila hanggang interview, 5 oras na. Pasensya na, hindi na kami tutuloy. 500 lang, kahit aso ayaw gawin yan. Akala ninyo madaling kumita ng 5 milyon? 5 milyon. Mome, ang laki talaga ng pera. Si Tang-Tang, hindi na makalakad. Kung kikita tayo nito, bumili tayo ng castle para tirahan. Nanay, bibili ako ng malaking kastilyo at 10 programming robot. Alaynan. Saan na tayo natigil sa interview kanina? Di mo ba sinabi kanina, kahit aso ayaw gawin? Gagawin ko. Kung ayaw ng aso, ako gagawa. Mag-aagawan pa kami ng aso para gawin yan. Handsome daday, ang 5 milyon, cheque ba o bank transfer? Ang galing mong maglaro, handsome daday. Pwede ba kitang maging kuya? Hala, magkakagulo ang tawaran nun. Dito ka umupo. Huling tanong na. Ano ang dahilan niyo sa pag-apply ngayon? Siyempre, para sa pera. Tangtang at Gogo. Pasukan na sila ngayon. Gusto ko silang dalawa. Pumasok sa pinakamagandang eskwela at mabuhay ng pinakamaginhawa. Ang diretsahan naman ng sagot na yan. Papayag kaya si boss? Masarap ang pakikipagtulungan. Boss, ibig mong sabihin. Mas madaling kontrolin ang taong pera ang habol. Deal. Huwag kang mag-alala, handsome daddy. Pagpasok namin, aliwin namin si Lola para gumaling agad siya. Nga. Masaya si Lola pag nakita kami. Pag nakita ninyo si Lola mamaya, magpakabait kayo. Huwag kayong magpanggap, alam ninyo. Alam na. Tara na. Tita, 6 na taon ko nang hinahabol si Shichukuya. Ni kamay ng babae, hindi pa niya nahahawakan. Paano? Biglang may 2 bata. Huwag kang magpanik, tita, may paraan ako. Gagawan ko ng paraan, tita, para mapakasalan mo ang Gu family. Yemem. Lola. Nandito na ang mga apo kong mahal. Ha ha. Hoy, Manang, huwag kang magmadali. Hindi natin alam kung saan galing ang 2 batang to. Hindi ka ba nagtataka? Mga bata, sabihin ninyo sa akin, paano nagkakilala ang nanay at tatay ninyo? Tita. Kakauwi pa lang ng mga bata. 6 na taon na ang nakalipas. Iniligtas ni Dada si Mommy sa East River University. Kaya binigay kami ni Lord kay Mommy.
6 na taon na ang nakalipas. Huwag kang mag-alala. Naensayo ko na si Tangtang at Gogo. Siguradong magaling silang sumagot. Handa na pala ang sasabihin mo. Naisip ko lang ng masyado. Ano pang hinihintay mo? Mag-alay ka ng tsa kay Lola. Lola, sa apo. Mabait na manugang. Tiya, sa apo. Isang hampas lupang galing sa maliit na angkan, nangangahas pang makipag-agawan sa pamangkin ko, para maging MRS ko. Aray, bakit mo yan nahulog? Sinasadya mo bang pasukin ako? Mahal, bakit nangyari to? Kakapasok ko pa lang, sinadya na akong pasukin ni Tia. Ayaw ba nila sakin dahil mababa ang estado ko? Ano, huwag kang magsinungaling. Ikaw ang, hindi marunong magdala ng tsa, tapos sisihin mo pa si Tia. Masamang babae, huwag mong saktan si mama. Lola, nung papasok pa lang si Tangtang. Galit na sila. Ayaw ba nila kay Tangtang? Hindi naman. Tangtang, Gugo, kayo ang paborito ni Lola. Sino bang ayaw sa inyo? Alam kong mabait ka, anak. Mabilis lang ang dila ng tiya mo. Wala yun sa ibig sabihin. Pamilya tayong lahat dito. Ito, pamana ng pamilya natin, isang pulseras. Halika, suot ko sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilyang Gu. Salamat, Lola. Ingatan mo po ang katawan. Seg. Lola, sabi nila malubha na raw kayo. Pero mukha kayong mas malakas pa kaysa dati. Naku, nakita ko kasi ang napakagandang apo. At ang mabait kong manugang, kaya nawala ang sakit. Na pala, pagkatapos ng 3 araw, magkakaroon tayo ng salusalo para sa pamilya. Hahaha. Tangtang, Gugo. Naghanda si Lola ng maraming merienda at laruan. May robot pa. Tara, laro tayo kay Lola. Ayos ba? Sige. Tara. Laro na. Ang galing mo talagang umarte. Nakakabilib. Boss, ang 5 milyong trabahong ito, sigurado akong sulit ang perang gagastusin mo. Napakasulit ng halaga. Ang kapal ng mukha, hinayaan mo akong mapahiya sa harap ng maraming tao. Tita, imposibleng ang 2 batang ito ay mga anak ni Kuya Shichu. Sa 2 hibla ng buhok na ito, magagawa natin ang ENF test. Pagdating ng panahon, sa handaan para sa pagkilala, ilalantad natin ang kanyang kahihiyan. Tingnan natin kung paano siya mananatili sa pamilya Gu. Si Binibining Weiwei, tunay na isang dalagang may pinag-aralan. Nababagay lamang siya kay Gu Xiao. Ngunit sino ang mag-aakalang biglang may sumulpot na? Sinasabing nobya?
Ang ganda. Ang mga bata, kamukhang kamukha ni Gushao. Boss Gu, ito ang espesyal na ginawang singsing na brilyante para sa iyong asawa. Wow, sobrang minamahal ni Gushao ang kanyang asawa. Nakakainis na babae. Huwag mag-alala, malapit nang malaman ang resulta mula sa ospital. Basta hindi niya ang mga bata, may babalik natin ang lahat. Ang dalawang batang ito, mga tunay na anak ni Gushao. Mabuti naman, makakapanatag na si Lola Gu. Hindi pwedeng, kailangan kong dalhin agad ang ulat ng pagsusuri. Kay Lola Gu. Halik, halik. Huwag kayong magulo, malaming nanonood. Huwag ninyong pahirapan si Kuya Shichu. Tulungan mo ako. Ang saya-saya, nagkatuluyan din ang magkasintahan. Tangang-tanga. Ano nang kinakabahan ka? Kung totoo siya at ang mga bata. Huwag na, ano ba ang iniisip ko? Ngunit bakit? Pamilyar ang pakiramdam ng tibok ng puso na ito. Itong batang to. Ni hindi ko man lang nahawakan ang kamay ni Kuya Shichu. Siya naman. Tangtang gugo. Lola, Hahaha, aray, apo ko. Ma, Dr. Wang, kumusta ang kalagayan ng nanay ko? Gushao, binabati kita. Malaki na ang paggaling na matanda. Salamat sa dalawang munting anghel na ito. Basta iwasan ang emosyonal na pagbabago at magpahinga na maayos. Tiyak na mabubuhay siya ng mahaba at malusog. Ay naku, aking mga tangtang gugo. Talagang kayo ang mga suwerte ng lola. Hahaha. Tingnan ninyo kung may gusto kayo. Kain kayo ng hosto. Sige na. dahan-dahan, huwag kayong madapa. Ma, una na kami. Sige na. Congratulations. Congratulations, GNG Gu. paborito kong fries at ice cream. Boss, ito ba inihanda mo para sa kanila? Gusto ng mga bata kaya dapat ihanda. Kain ka rin. Salamat. Dahan-dahan sa pagkain kayong dalawa. Boss, hindi ka rin kumakain ng seafood. Ay, allergic ako sa seafood. Hindi rin pwede kaming kumain ni Tangtang ng seafood. Kapag kumain, nagkakaroon ng maliliit na pulang pantal sa mukha. Hindi ako allergic. Pero allergic si Tangtang Gogo. Baka namanan nila sa lalaking iyon. 6 na taon na ang nakalipas. Nakapunta ka ba sa East River University? Boss Gu. Patuloy na humihingi ng pakikipagkita ang direktor ng Huasheng. Ang tanggogo. Busy muna si Daddy, kain kayo. Paalam, Daddy. Kain na. BB Kin.
Ano nang kailangan mo, pinsan? Nalinig kong magaling ka sa East River University. Ipakita mo naman sa amin. Art ang pinag-aralan ko, hindi pagtatanghal. Basta sabihin mo, tututog na ako. Huwag kang mahiyain, pamilya tayong lahat. Masaya kong sama-sama, halika. Hindi maganda, inaapi si nanay, sabihin natin kay Lola. Siya lang, hindi alam kung anong paraan ang ginamit para makapasok. Isang oportunista lang na naghahangad sa mayaman. Hindi lang piano, pati staff. Hindi rin kaya niyang kabisaduhin. Lulu, dahil napasok mo ang pamilya namin, dapat mong matutunan ang pagpapakita sa mataas na lipunan. Maliit na bagay lang ito. Hindi naman mahirap para sa iyo, di ba? Kung wala kang kakayahan, baka mahirapan kang mapanatili. Ang puso ni Shichu. Tapos na ang pagtugtog. Tumigil ka. Weiwei, si Lulu ay wala talagang handa. Huwag mo na siyang pahirapan. Manugang, halika dito, huwag mo silang pansinin. Ang mga kalokohan mo, nalaman ko na ang lahat. Walang hiya, may 2 anak na. Gusto pa maging reyna. Pinsan, gusto mo akong magpiano? CJ, pero dapat may pusta. Kung mas magaling ako sa'yo, ibigay mo sa akin ang kwintas na ito. At lumuhod ka sa harap ng lahat para humingi ng tawad. Ano sa tingin mo? Sig. Kung matalo ka, ikaw ang luluhod at hubarin mo ang damit mo. Kasunduan. Sich na, ginanggu. Manugang, ano ba ito? Ano ba ang ginagawa mo? Kahit hindi reyna ang ibon. May sarili pa ring langit, may nagsuot ng brilyante. Pero hindi maitago ang kawalan ng kabuluhan sa puso. Ang galing sa pagpiano, parang pang-internasyonal na kompetisyon. Hindi ko inaasahan na ganyan pala ang kay Binibining Kin. Ang babaeng ito, Zaulu. Isa kang bihirang henyo sa piano. Nagpadala na ng acceptance letter ang BK Conservatory para sa graduate school. Sigurado ka bang magle-leave of absence? Sayang naman. Salamat po, guro, pero gusto ko munang ipanganak siya bago habulin ang pangarap. Pwede maghintay ang pangarap, pero ang bata hindi. Sage. Ibigay mo na ang kwintas, wag mo akong pilitin na kukunin ko mismo. Wow. Cartier ito, high-end na alahas. Pinakamababa 2 milyon. Wow, ang daling pagkakitaan ng pera ng tangang babaeng ito. Huwag kang aalis. Hindi ka pa lumuluhod. Nakakahiya talaga, maganda itong palabasin. Gusto mang api, ngayon nasaktan na. Tama na. Pamilyar na handaan ng pamilya ko ngayon, ayokong magulo. Basta sa susunod, matuto ka. Huwag mo na akong guluhin, ngayon patawarin na kita. Magalang, hindi nagkapatalo, parang ako noon. Ang galing, sino ba talaga siyang anak ng mayaman?
Ang dating, ang pakilos, ang komportable pag-ugali. Hindi talaga to. Anak ng ordinaryong pamilya. Walang hiya, impostor. Hindi mo talaga. Anak ni Kuya Shichu. Babae, pamangkin ko yan sa dugo. Heres ng pamilyang Linyan. Ano ng kalokohan to? Ano ba talaga ang nangyayari? Lola Gu. Hindi talaga siya nobya ni Kuya Shichu. Nagsiyasat ako, maloloko lang siya. Nandito lang para magsinungaling sa pamilyang Gu. Na-expel siya sa kolehiyo. Hindi nakapagtapos. Isang babae lang siyang madaling. Mabuntis ng sinuman. Patungkol sa dalawang batang ito, yan test. Nagawa ko na, lalabas na ang resulta. Nako, ang hirap talaga nitong 5 milyon. Okay lang kung hindi makuha, pero kung masira ang party. At masaktan si Tita Gu. Paano na to? Tama na, Lin Weiwei. Hindi to lugar para mag-eksena ka. Kuya Shichu, alam mong ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Huwag kang padaya sa masamang babaeng to. 1 minuto na lang, darating na ang resulta. Tatawag ako ng pulis para arestuhin ang mga impostor na to. Mommy, natatakot ako. Mommy, ayoko maaresto. Huwag kang matakot, kasalanan ko to. Hindi yung kasalanan. Ano man ang mangyari, siguradong. Ipagtatanggol ko kayo. Ma, huwag kayong maniwala sa kanya. Ang ambisyon ni Lin Weiwei na makapasok sa pamilyang Gu. Hindi ba niyo alam? Ang puso ko. Ma, Lola, huwag kayong matakot. Nandito si Tangtang. Lola, magpagaling kayo. Napakabait na mga bata. Bakit hindi sila ang mga apo ko? Diyos ko. Hanggang kailan mo pa ako pahihirapan? ma, Lumabas na ang ENA test result. naku. Wala silang pakialam sa kalagayan ni Mama kung magpapatuloy ito. Talagang aatakehin sa puso. Ma, huwag kayong maniwala sa chismis tungkol dito. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Tingnan mo na lang ang sarili mo, Madam Gu. Madam. Peke ang ulat kanina, ito. Ang tunay na ENA test ni Boss Gu. Nanay, Doktor. Kinshaulu, mandaraya ka lang. Ginamit mo ang mga bata para lukuhin si Madam Gu, at ngayon, nagkasakit pa siya dahil sa'yo. Makakulong ka rin balang araw. Hulihin ang mandarayang ito, pati ang 2 batang ito. Napin ninyong lahat. Hey, Tigilan nyo. Sa wakas, pinagpala na ako ng langit. Ang 2 batang ito ay dugo ng aming angkan Gu. Ano? Siya pala yung lalaki 6 na taon na ang nakalipas. Impossible, paano naging? Mga anak ng angkan Gu ang mga batang ito. Mula ngayon, kung may manghamak sa kanila, hindi ako magdadalawang isip. Mabuting bata, ikaw ang bayani ng angkan Gu. Ito, para sa'yo. Kunin mo.
Dalawa itong kondo, ililipat sa pangalan mo, grabe. Talagang mayaman ang mga gu, milyon-milyon agad ang ibinigay. Sobrang yaman. Yan ba ang nanay ay iginagalang dahil sa anak? Tangtang, Gugo, halika. Lagyan kayo ng gintong kwintas ni Lola. Isa para sa bawat isa. Nakabalik na sa angkan ang dalawang batang ito. Mula ngayon, ligtas at malusog sila palagi. Salamat, Lola. Ikaw talaga bang ama ng mga bata? Matagal nang nahalata ni Likyang na napadala si Libigay sa ospital para magpad na test, kaya pinaghanda ko siya ng peking ulat para patunayan si Tangtang at Gugo ay tunay kong mga anak. Peke pala yung ulat. Peke, matagal ko nang inihanda yan. Peke pala. Siya nga. Ang swerte naman kung totoo. Akala ko talaga, Daddy ang gwapo. Sayang, nasayahan pa ako. Nakakalungkot naman. Boss, salamat sa iyong maingat na paghanda. Kung kanina lang, si Lola buhay na ospital dahil sa atin dahil sa atake sa puso. Siguradong magdadalawang isip kami sa sarili namin. Huwag kang mag-alala kahit na peke man ito. Hindi ko hahayaang may masaktan sa inyo. Salamat, boss. Oh, Ang laki nito. Sa gabi, kapag kasama ko ito sa pagtulog. hindi natakot si Tangtang. Oh, Grabe. Ito pala ang pinakabagong modelo ng chip. Dahil dito, makakagawa si Gugon. mas mahusay na sistema ng programming. Salamat, boss. Hindi ko inakalang ganito kakaalalahanin. Naisip mo pa ang mga gusto ng mga bata. Ang cute-cute ng mga bata. Karapat dapat sila rito. At saka, pamilya na tayo ngayon. Ang bait-bait mo, Daday. Gustong-gusto kita, Tangtang. Tama. Gusto rin ni Gogo. Momay, gusto ko na si Daday. Anak, huwag kayong magsalita ng ganyan. Maaaring mabigyan ng abala si Tito Gu. Ang aming tunay na ama ay masamang tao. Kaya ayaw namin sa kanya. Itong gwapong Daday na ito ang gusto namin. Pareho kaming magkapatid na gusto siya. Tama. May karapatan kaming pumili ng aming Daday. Ang inyong tunay na ama. Talagang masamang tao ba? Mommy, ang bigat ng mga ito. Ang hirap-hirap mo. Kung nandito lang sana si Daddy. Kailan kaya? Babalik sa Daddy? Hindi rin alam ni Mommy kung nasaan ang daddy nyo. Pero sisikapin ni Mommy na kahit walang lalaki. Ibibigay sa inyo ang pinakamagandang buhay. Mga anak, may isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa inyo. Sa totoo lang, ako ang umayaw sa daddy nyo. Dahil masama siya sa akin. Masamang tao siya. Ganun pala. Masama si Bad Daday sa iyo, Mommy. Ayaw ko na rin sa kanya. Sapat na sa amin ang may Mommy. Bibilis akong lumaki, Gugo, para protektahan ka, Mommy. Ang babait ninyong dalawa. Ako rin, sinarili ko ang problema. Dapat sinabi ko na lang na nasa kalawakan ang daddy nila. Ako ang nag-anak, ako ang dapat umako. Talagang masamang tao siya. At isa pa sa ay isang. Tama. Siya rin eh. Sige. Alam ko na masamang tao ang daddy nyo. Hoy mga anak, hindi basta-basta ang pagpili ng daddy. Kung gusto niyong maging daddy ko, unang kailangan niyang mahalin ang mommy ko, naintindihan niyo ba?
Naintindihan namin. MMAMM. Sige, kung naintindihan nyo na, matulog na kayo. Sige na. Boss, gabi na, magpahinga ka na. Good night. Good night. Sabi ni Momay, yung taong mahal niya lang ang pwedeng maging daday namin. Kaya ipagtagpo natin si Daddy at Mommy para magmahalan. Ito ang Baihui Point, masarap ipisil para gumanda ang pakiramdam. Ito ang Hagu Point, masarap ipisil para mas maging malusog. Haha, ang galing. Meron kaming gugu at tangtang. Kayo talagang mga doktor. Lola ko ay masigla at magaan ang pakiramdam. Wala na akong sakit. Bakit nung bata ako, hindi mo ako pinupuri ng ganyan? Hindi naman kasing bait mo sila. Nagsiselos ka pa sa mga bata. Ma, kumain ka ng prutas. Kayo naman, saan nyo naman natutunan ito? Mga simpleng teknik lang ito. Hindi ito basta-basta, ako at si Gogo. Nag-research kami ng mabuti. Ay, napakaraming kabutihan ang ginawa ko para magkaroon ng napakagandang apo. Shih Tzu. Tapos na ang handaan para sa pagkilala. Dapat na rin nating pag-usapan ang kasal mo at ni Zaulo. Ito. Huwag kang mag-alala, andito ako. Ma, ang totoo, hindi naman mahalaga ang kasal. Basta magkasama tayong pamilya at masaya. Masaya na ako. Tama. Gu Shih Tzu, hindi ba? Mabuti ang trato mo kay Lulu. Bakit natutunan niyang magtiis ng ganyan? Ngayon nakabalik ka na sa pamilya Gu. Ako ang bahala sa iyo. Kung saktan ka niya, sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa kanya. Ito ba ang tulong mo? Ma, ganito, mabuti naman talaga sa akin si Shih Tzu. Masaya ako kapag kasama ko siya. Mabuti naman. Dapat pumili ng magandang araw, ang kasal na ito, kailangan talagang gawin. Binigyan mo ang aming pamilya Gu na napakagandang 2 anak, ang aming pamilya Gu. Dapat ay may 8 tao na magbuhat ng palyete. Nang maringal, ipapasok ka sa pamilya. Ginawa ko na ang lahat ha. Kinshaolu, huwag mong isipin na makakapasok ka sa pamilya Gu. Ang asawa ni Ga Shih Tzu. Ako lang ang magiging. Hindi ba't dahil lang sa nanganak siya ng kambal, kaya siya nakapasok? Ito, ipainom mo sa kuya mong Shih Tzu. Sandali lang sa gabi, hindi ka pa ba magkakaanak? Hindi ka pa ba makakapasok sa pamilya Gu? Pagod ka na ba, Shih Tzu? Uminom ka na habang mainit pa. Mommy Daday, opisyal na simula na ang Love Battle Plan. Nahack ko na ang security system ng villa, kontrolado ko na ngayon. Ang buong kuryente at CCTV ng bahay. Ang ganda. Pupunta ako kay Momay, ikaw kay Daday, maghiwa-hiwalay tayo. MM. Uminom na si Shih Tzu ng gamot. Basta makuha ko siya ngayong gabi. Si Kinshaolu at ang 2 batang iyon, kailangang umalis. Kinshaolu. Sige na. Hindi na ako makikipagtalo sa isang tulad mong manok bundok. Dahil sa huli, ikaw at ang 2 batang iyon. Mapapalayas kayo sa pamilya Gu. Babalik sa squatters area para magdusa. Napi si Momay ni Gogo. Humarap ka sa mommy ko, ipakita ko sa iyo ang lakas ko.
Ang manok bundok ay protektadong hayop, mas maganda pa yon kaysa sayo na pabuka-buka ka. Walang pumapansin, mas malakas pa yon, di ba? Ikaw. Pinsan, huwag mong kalimutan, may utang ka pa sa akin na pagluhod. Kung hahamunin mo ulit ang mga anak ko bilang anak, hindi ako magdadalawang isip. Na personal kitang papaluhurin para humingi ng tawad. Emie. Huwag kang magyabang, huwag mong isipin na gusto ka ni Shichu. Sino ang nakakaalam, anong masamang paan ang ginamit mo para mabuntis? Mga anak lang, sino ba ang hindi makakapanganak? Sige pinsan, mag-anak ka rin. Siyempre mag-anak ako. Ngayong gabi makakabuntis ako at palalayasin ko kayong lahat sa pamilya ko. Tangkilikin ang gawa ni Gogo, basang sisiw. Aray. Aray. Sira ba ang alarm na ito? Ang timing ng pagkasira, napaka-appropriate. Mamay, basa ang damit mo. Bumili si Lola ng bago para sa'yo. Dadalhin kita para magpalit. Ma, nabasa ng malamig na tubig. Kailangan maligo ng mainit. Kung hindi, mag-alala si Tangtang. Sige na, maliit na tagapangasiwa. Pumasok na si Mama sa kwarto ni Papa. Unang hakbang, tagumpay. Ako naman ang turno. Kalkulahin ang oras, dapat umepekto na ang gamot ngayon. Shichu, siguradong hirap na hirap ka ngayon. Paumanhin. Na napakatagal mong naghintay. Sasaklolo ako sa iyo. Masamang babae, hinayaan mong apihin ang nanay ko. Anong ginagawa mo, batang lalaki? Huwag kang tatakbo. Kapag nahuli kita, talagang babalatan kita. Paumanhin, masamang babae, hindi kita maaring hayaan. Nasirain ang aming plano, kaya kailangan lang kitang. Patulugin muna sa silid aklatan. Pagod ka na ba sa trabaho, Dada? Nagdala ako ng tubig para sa iyo, Gogo. Salamat, Gogo. Paumanhin, gwapong Dada, hindi sinasadya ni Gogo. Ayos lang, ilagay mo muna dyan. Babalikan ko mamaya para ayusin. Mapapalit muna ako ng damit. MMMM. Magkikita na si Dada at si Mama, malaking tagumpay. Naku, nakalimutan kong kunin ang damit. Tangtang, nasa labas ka ba? Tulungan mo akong kunin ang damit. Kakaiba ang pakiramdam. Tangtang, ikaw ba iyan? Gugo Shichu, bakit ka nandito? Ako pa ang dapat magtanong kay Yanilkin. Bakit ka nasa kwarto ko? Hindi, malaking pagkakamali ito. Pasensya na, aalis na ako. Sandali lang. Boss, may iba pa bang utos? Ganito ka lang lalabas. May lagnat ka, boss. Bakit ang init-init mo? Huwag mo akong hawakan, may droga ako, baka masaktan kita. Ha? May droga ako. Ngayon na, agad-agad. Dalhin mo ang antidote sa kwarto ko, bilisan mo.
Naranasan ko na rin ang gamot na iyan, siguradong hirap na hirap siya ngayon. Tutulungan kita. Huwag mo akong hawakan. Wala akong kontrol sa sarili ngayon, baka maapektuhan ka. Huwag kang matakot, sabi ko, tutulungan kita. Yun. Magbabad ka sa malamig na tubig, baka gumaling ka. Di ko napansin dati ang dami mong suot. Ang ganda pala ng katawan niya, sayang di siya nagmodel. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Nilalagyan mo ng gatong ang apoy. Emma Kin, ganyan ang anggulo mo, gusto mo bang lalo akong mainitan? Ikaw pala. Lola Gu, may malaking problema. Anong nangyari? Bakit ka nagpanik? Binigyan ng droga si Boss Gu. Nakakulong siya sa kwarto. Kunin mo ang susi. Samahan mo ako para tulungan siya. Tara na. Boss Gu, ililigtas kita. Hoy, Ang bilis ng progress ni Daday at Momay. Ay, Weiwei, ay, tumayo ka na. Di ba dapat nasa kama ni Shichuka? Ano bang nangyari? Kasalanan yung babaeng yun at yung dalawang bata. Sinira nila ang plano ko, ginawa pa akong ganito. Hindi ko sila tatantanan, lahat sila. Hindi ko sila palalampasin. kumusta ka? Okay ka lang ba? Boss, pasensya na talaga kanina, sumusumpa ako. Gusto ko talagang tumulong, di ko inakalang mas lalo pang nasira. Okay lang, alam kong wala kang masamang intensyon sa sitwasyong yon. Matapang ka pa ring nanatili para samahan ako. Boss, ikaw ang tunay na gentleman sa sitwasyong iyon. Kaya mo pa ring magpigil. Siguro, pwede ko siyang pagkatiwalaan ng kaunti pa. Samahan mo akong imbestigahan kung sino ang nagbigay ng droga. Sige, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Hanapin natin kung sino ang tunay na salarin, parusahan natin siya. Handa sila, wala tayong mahanap na bakas. Mag-ingat kayo ng mga bata, di sila titigil sa unang pagsubok. Susubukan ulit nila. Alaynan. Tinanggal ko na lahat ng footage ngayon. Wala nang makakaalam na tayo ang gumawa. Ayos, yehey. Ang paalam na ang at bubo. Naayos na, Lunes na pasukan. Ang bilis. Ayos ang tang at gogo. Naayos na ang kindergarten, parang nawala na. Ang isang problema ko. Ano yung nasusunog? Tapos na. Pasensya na po, boss. Eksperyensado lang ako sa pag-aalaga ng bata at lalaki. Wala akong gaanong alam sa iba. Bakit mo ginagawa to? May katulong naman sa bahay, di ba? Nag-leave si Liuma na alala ko.
Kung gagampanan ko ng mabuti ang papel ng asawa, dapat may ginagawa akong gawaing bahay. Hindi ko inasahan na magkakagulo pala. Ang kamay mo, hindi para sa gawaing bahay. Ano nang ibig sabihin ni boss? Sinasabi mo bang tanga ako? Ang babaeng ito, nanggugulo na naman kay Shichuko. Alam ko, isinakripisyo mo ang pag-aaral mo para sa mga bata. Kaya, nag-apply ako para sa'yo para sa admission sa Hachin Music College. Major sa piano. Halos nakalimutan ko na ang pangarap ko. Mahalaga ang pag-aalaga sa mga bata, pero huwag mong kalimutan ang sarili mo. Salamat po, boss. Kahit hindi ako marunong magplansa. Magaling naman ako magluto. Ako na ang magluluto mamayang gabi. Bilang pasasalamat sa admission letter na ito. CJ, Akin lang dapat si Shichu. Ang pagmamahal na to, dapat sa akin yan. Kin Zhaolu, hindi kita pababayaan. Hintayin mo. Paalam na po, Daday, Mommy. Magkita na lang tayo sa gabi. Sige, ingat. Paalam. Maging masaya ka rin sa kindergarten, ha? Sis, Paalam. Ang saya-saya ng pamilya nilang apat. tara na. Matapos natin ihatid ang bata, ikaw naman ang ihahatid. Sige, salamat po, boss. Boss Gyu, maraming salamat po sa pag-asikaso ng enrollment ko. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko sasayangin ang tulong ninyo. Mag-aaral ako ng mabuti, hindi ko kayo bibigyan. Huwag masyadong magpabigat sa sarili. Basta masaya ka, okay na yon. Ang ganda ng pagkakatugma ng dalawang to. Gwapo at maganda. Para silang talagang para sa isa't isa. Di ko kayang isipin. Gaano kaganda ang magiging anak nila. Ako muna. Ingat ka. Paalam. Kung ganito lang palagi ang buhay namin, mukhang okay lang. Boss Gu. Wala na siya. Alis na ba tayo? Sumakay ka. Ikaw si Liu Xiao. Nag-aral ta dati sa Dongda. Kuya, may babae ka na naman bang inutangan? Hinanap ka pa rito. Mukhang hindi pa rin naubos ang charm mo. Kuya, Kilala mo si Kin Zhaolu. Kin Zhaolu. Hindi ba yung pinalasing natin tapos tumakas? Hindi ko alam kung sinong estudyante ang nakalamang. Balita ko, nag-drop out siya. Talaga nga, yung dalawang anak ni Kin Zhaolu. Siguradong hindi kay Shichu. Kin Zhaolu. Noon pa man, hindi ko siya nakuha, kaya may panghihinayang talaga ako. Kilala mo siya? Hindi lang kilala, dalawa ang anak niya. Nagpapanggap na mga anak ng presidente ng Gu Group. Ang presidente ng Gu Group. Gu Shichu. Ang tapang niya, pati siya dinaya niya. Mag-usap tayo ng deal, tulungan kitang matupad ang pangarap mo noon. Hulungan mo si Gushichu na paalisin ang scammer na to. Para may utang na loob sa'yo ang Gu Group, ano? Ano yun? Ikaw pala. Anong kinakatakot mo? Dati tayong kaklase. Wala naman akong masamang balak, gusto ko lang tayong magkwentuhan. Wala tayong pwedeng pag-usapan. Hoy, Umalis ka. gusto mong umalis? Sage. Wala akong magagawa kundi kausapin ang dalawang anak mo. Tangtang at Gogo.
Anong gusto mong gawin? Aray. Hindi ba sinabi ko na, gusto ko lang tayong magkwentuhan ng maayos. Ayaw mo? Sasama ako sa'yo. Huwag mong saktan silang dalawa. Boss Gu, wala na yung tao, baka umuwi na. Si MS Quinn? Tara na. Ang mata ko. Mga paslit kayo. Ipakita namin sa inyo ang aming whip technique. Kapag nahuli ko kayo, malalaman nyo. Salo. Nandito ako, hulihin mo kaya ako. Tingnan natin kung paano ko kayo ayusin. Tapos na. Hanapin mo ang relo, tawagan ang daddy at mommy. Ako ang bantay sa kanila. Hintayin ninyong dalawa ang parusa ninyo. Mga bata. Baba sa sasakyan. Bilisan mo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag mong isipin na may makakapagligtas pa sa'yo. Nakatali rin si mommy. Kailangang sabihin agad kay daddy. Kinzhaolu, nakalayas ka noon. Hindi ko alam kung kanino ka napunta. Ngayon, wala nang makakapagligtas sa'yo. Maglingkod kang mabuti sa akin, at hahayaan kong mabuhay. Ayon ng dalawang bata. Huwag umiyak, kailangan maging matatag. Mag-isip ako ng paraan para iligtas sila. Sagutin naman, daddy. Tang-tang. Daday, nasa chemical factory ako sa Linjiang Road. Sagipin mo si mommy at si Gogo. Yung mga masasamang tao. Noong nag-aral pa, binigyan ng gamot si mommy sa music room. Ngayon, hinuli naman nila si mommy. Delikado si mommy ngayon. Tang-tang, si daddy ngayon. Ay, papunta na. Ingatan mo muna ang sarili mo, hintayin mo ako. Bilisan mo ang takbo. Music room, gamot. Ang nangyari kay Kinzhaolu ay parang yung babae nung gabing iyon. Baka naman. Imbestigahan niyo kung may babaeng nag-drop out sa Dongjang University 6 na taon na ang nakalilipas. Dahil sa pagbubuntis. Bilisan inyo. Kinzhaolu, ikaw kaya yon? Sa paggawa ninyo ng masama araw-araw, paparusahan ko kayo ngayon. Gogo, Masamang tao, bitawan mo si mommy. Nasaan ang mga bata? bitawan mo ako. Gogo. Momay, Tumakas. bitawan mo ang anak ko. Momay. Mga walang kwenta. Sasabihin ko sa iyo, anak ito ni Goshichu. Kung saktan mo kami, hindi kanya palalampasin. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Hintayin mong isiwalat ko ang paluloko mo kay Bosku. Sa tingin ko, magpapasalamat pa sa akin si Bosku. Bago ka ipakulong, gagawin muna kita. Upang tapusin ang aking pangungulila noon. Gogo, bitawan mo ako. Mukhang tama ang pagdating ko. Momay. Bitawan mo ako. Bitawan si Gogo. Tulong. Kapag nalaman ng mga gu na nambababae ka sa labas, itataboy ka nila kaagad. Sa gayon, ako pa rin ang magiging emares ko. Tumigil ka diyan.
Huwag ninyong saktan ang mommy ko. Masasama kayong lahat. Tang-tang. Maliit na cute, dapat noon pa kita pinatay. Tang-tang. Daddy. Halika na. Tang-tang. Bitawan siya. Tigil. Tang-tang. Tang-tang, huwag mo akong takutin. Bakit narito si Shichu? Hindi ba sinabi ng babae na wala talagang pakialam si Bosco? Kay Kinzhaolu? Bakit siya mismo ang sumaklolo? Wala na. Sinipa si Tang-tang kanina. Tang-tang. Tang-tang, hindi ito biro. Gumising ka. Huwag mo akong takutin, mommy. Dalhin sa presinto. Alamin ang utak sa likod nito. Sage, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Dalhin na siya. Kinzaulu, swerte mo ngayon. Sa susunod, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala. Nabigla lang. Magpahinga ka, gagaling din siya. Tang-tang. Momay. Ang tapang ni Gogo at Tang-tang. Hindi sila umiyak. Tama ka. Tang-tang at Gogo. Kayo ang pinakamatapang na bata sa buong mundo. Kung si Kinzaolu ang babae noon, ang Tang-tang at Gogo ay talagang mga anak ko. Tayo ay isang tunay na pamilya. Matapang din si Momay at Daday, pirihin mo rin sa Daday. Tama si Gogo, bakit hindi mo ako pinupuri? Ikaw din ang pinakamatapang na tatay sa mundo. Sige na. Kinzaulu, huwag kang magyabang, balang araw. Palalayasin kita. Bosco, ito ang listahan ng mga nag-drop out sa East River University. Sa loob ng 6 na taon, isa lang ang tao. Hindi pa ako tapos, isa lang at lalaki pa. Pero marami ang nag-leave of absence. Gusto mo ba? Tingnan ang mga nag-leave of absence. Goshichu, paano mo? Pinoprotektahan ang mga apo ko at ang asawa ng anak ko. Hayaan mo silang magdusa ng ganito. Babalaan kita. Kapag may nangyari ulit, hindi kita patatawarin. Ma, alam ko, ipinapangako ko sa inyo na ipagtatanggol ko ang kanilang kaligtasan. Mas mabuti na yan. Puntahan mo na sila ulit. Nakakabagabag sa akin. Maglagay ng 2 bodyguard para kay Mrs. at sa mga bata. Siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Alam ko na. Wala rin siya sa listahan ng mga nag-leave of absence. Saan ba talaga nalaman ni Lin Xiao? Ang tungkol sa akin. At saan niya ako nakita? Sa pagkakaalam ko, sa guro lang ako nagsabi noon. Nga pala, guro, ang tungkol sa pag-leave of absence ko. Pakiusap, huwag ninyong ipagsabi sa iba. Nagkataon lang kaya ito. Ang mga ito ang magiging responsable sa kaligtasan mo at ng mga bata. Hindi na kailangan. Ang ihi naman ito. Kaligtasan muna, walang pagtatalo. Magbabantay sila ng palihim, hindi ito makakaapekto sa normal mong buhay. Oh. Ang cool ng mga tiyong bodyguard. Ang gagwapo ng mga tiyo, gusto ni Tang-tang. Mabait kayong Tang-tang at Gogo. Kapag may panganib, unahin. Sabihin sa mga tiyong bodyguard. Si Goshichu ay talagang mabuting tatay. Kung... Anong iniisip mo? Kontrata lang ang relasyon ninyo. Ginagawa niya ito dahil lang sa... Baka mabigla pa si Lola Du. Sa masusunod na araw, ako mismo ang magsasundo sa inyo pagkatapos ng klase. Kayong dalawa, sa sasakyan lang ni Daddy sasakay, naiintindihan nyo? Yehey! Si Daddy ang susundo sa amin. Makinig kayo ha. Maging mabait kayo palagi. Tingin ko si Bosco. Hindi siya umarte lang kay MS Kin. Tunay siyang nahulog sa eksena.
Ang tugtugin ng mga estudyanteng ito, parang ingay lang. Gusto pa nilang magparekomenda para sa Warsaw International Piano Competition. Mas maganda pa kung papatugtugin ko na lang ang pusa ko. Ang ganda ng pagpindot sa mga teklado. Malinis ang bawat nota. Kahit sa mga komplikadong bahagi, walang kapintasan. Ito ang tunay na musika. Para akong nakikinig sa musikang panglangit, ang linaw ng pandinig ko. Estudyante ka ba ng konserbatoryo? Bagong pasok lang ako ngayong taon. Bagong pasok lang, pero paang bihasa na. May magandang hinaharap ka. Classmate Kin, interesado ka ba? Na sumali sa Warsaw International Piano Competition. Warsaw. Ito ang pinakaprestihiyosong paligsahan sa pagpiano. Salamat po sa pagkakataon. Hindi ako guro sa paaralan nyo. Kilalanin natin ang isa't isa. Ako si Suyan An. Nanalo ng Grand Slam sa piano competition. Noong 15 taong gulang pa lang. Ikaw nga talaga. Matagal na kitang hinahangaan, ako si Kin Saulu. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Su. Anong ginagawa nyo? Classmate Kin. Sino ito? Asawa niya ako. Asawa? Kita-kits na lang tayo sa kompetisyon. Nasa imbitasyon ang contact details ko. Hintayin ko ang tawag mo. CJ. Boss, bakit ka nandito? Siyempre para sunduin ka. Sino yung kanina? Si Suyan An yun, isa sa pinaka-impluensyal na pianista sa bansa. Hindi ko inaasahan na swerte ako ngayon, nakita ko siya rito. Tingnan mo, inimbitahan niya ako sa Warsaw Piano Competition. Congratulations. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Siguradong mananalo ka sa paligsahan. Kung ganun, salamat sa pagsuporta ng boss. Bagong estudyante sa konserbatoryo na si Kin Saulu. Sa loob ng 3 minuto, kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Hindi ko akalain na ako si Suyan An. Magkakaroon din ng love at first sight. May asawa na? Ano naman? Pwede namang maghiwalay. Lulu, sasali ka ba sa Warsaw International Piano Competition? Napakagandang balita naman yan. Ang ginto naming si Lulu ay sisikat na. Sasama din si Tangtang kay Mommy para sumuporta. Gusto ko din sumama. Sige, sama kayong lahat. Ate, nalilito ka ba? Sa kanyang kakayahan lang, sasali sa International na Piano Competition. Baka doon lang siya magpahiya. Nga. Sa ganyang kalidad ng pagtugtog, tawanan lang siya ng mga tao. Lulu, hindi ako natatakot na mapahiya ka. Huwag kang mag-alala. Sumali ka lang sa paligsahan. Kahit anong resulta ang makuha mo, ang mahalaga ay sumali ka. Sino ang nakakaalam kung paano niya nakuha ang qualification na yon? Minsan, ang qualification para sa Warsaw ay otorisado at lehitimo. Ang pagpili sa akin ay nagpapatunay na may kakayahan ako. Bakit sa'yo? Naging pandaraya na? Baka naman. Pinsan, naiinggit ka sa akin. Piano competition lang yan. Sino ba ang nagmamalasakit? Tita, kahit gusto mo ang oportunidad sa piano competition, hindi naman ibibigay sa'yo yun. Tangtang, bakit mo sinabi? Ang totoo? Kayong dalawang batang to. Shichu, swerte at nakauwi ka. Sa mga susunod na araw, sasali si Lulu sa piano competition. Samahan mo si Tangtang at Gugo para suportahan siya. Ako? May gagawin pa ako, busy ako. Hoy,
Asawa ko sasali sa kompetisyon. Napakahalagang bagay yan. Hindi ka man lang dumalo. Tama ba yon? Okay lang ako, Mom. Kung dahil sa akin si Shichu ay naantala sa trabaho, gaano kaya kalaki ang pressure ko sa kompetisyon? Hayaan mo na siyang magtrabaho. Mas naiintindihan pa ang ating lulu. Huwag mong hayaang maapi ang sarili mo. Hindi naman ako naapi. Marami nang ginawa si Shichu para sa akin. Wala talaga akong nararamdamang pag-aapi. Kontratang mag-asawa lang naman kami. Anong karapatan mayroon ako para asahan siyang tumuring sa akin tulad ng isang ordinaryong asawa? Kailangang maipatupad ng maayos ang proyektong iyon. CJ, Boss. Ito ay sabaw pampalamig. Uminom ka. tungkol sa piano competition. Boss, huwag kang mag-alala. Bilang isang asawa sa ilalim ng kontrata, naiintindihan ko ang limitasyon. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Naipaliwanag ko na rin kay Lola Gu. Pupunta na lang ako mag-isa sa piano competition. Huwag mo nang problemahin. Siguradong susundin ko ang kontrata. Hindi ako lalampas. Tama. Kontratang relasyon lang naman kami. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Gusto ko siyang panoorin sa kompetisyon. Bakit naman ako nalulungkot na hindi niya ako kailangan doon? Aalis na muna ako. Likyang. Gamitin ang pangalan ng G-Group para mag-invest sa National Competition. Sage, boss. Ang pagpunta sa kompetisyon mo ay paglampas sa hangganan. Pero ang pag-invest sa kompetisyon, hindi na yon paglampas, di ba? Sana'y magtagumpay ka sa iyong kompetisyon. Salamat. Ayo ang mga anak ni classmate Kin. Di ba? Ang kukit ninyo. Mommy, sino tong kakaibang tiyuhin? Anong kakaibang tiyuhin? Siya si Suyanan, isang napakagaling na pianista. At hindi lang yon. Ako rin ang #1 fan. Ng mommy ninyo. Huwag kang magbiro. Mas ako ang #1 fan mo. Ara na. Halina, mga anak. May masamang balak tong kakaibang tiyuhin. Gusto niya si Mommy. Gusto niyang agawin si Mommy kay Daday. Hindi natin dapat payagan yon. Tawagan agad si Daday. Boss Gu, yang dokumentong yan. Buong umaga mo nang tinitingnan. Gusto mo bang pumunta sa piano competition ni Miss Kin? Makinig tayo ng performance para mag-relax. Ayoko. Ah. Contractual marriage lang kami, pupunta ba ako sa piano competition niya? Para mag-cheer para sa kanya. Lampas na yon. Sage. Daday, may karibal ka na. Kung di ka pupunta, maagaw na si Mommy. Huwag kang lumampas, magising ka. Ayoko. Ito ang picture ni Mommy at ng karibal na creepy tito. Likyang, ihanda ang sasakyan. Kaya mo yan. Huwag kang kabahan, matagal ka nang nag-practice. Siguradong okay yan. Buksan mo ang pinto, may tao pa sa loob. Kinshaulu. Gusto mong sumali sa piano competition para magpasikat. Panaginip lang yan. Ang susunod na kalahok, pakisilip po. Kinshaulu. Narinig mo ba? Ito si Kinshaulu. Ay may daladalang invitation ni Suyanan. Pa sumali. Malaki ang koneksyon niya. Koto ba? Sa mga nakaraang kompetisyon, dahil wala siyang magustuhang kalahok, diretsong tumanggi siyang magrekomenda. Mukhang talagang may talento si Kinshaulu. May talaga siya. Anong nangyari? Ang tagal na, di pa rin siya umaakyat ng entablado. Ang susunod na kalahok, Kinshaulu. Kinshaulu, pagkatapos ng araw na ito, zero na ang credibility mo. Huwag ka nang umasa pang makasali ulit. Kahit pa si Suyanan ang pumili sa kanya, hindi siya dapat maging mayabang. Tama, hindi niya nirerespeto ang entablado. Hindi ganoon ang Mommy ko.
May problema. Hanapin natin si Mommy. Disqualified. Anong nangyari? Boss Gu, hindi sumipot si Miss Kin, nawawala siya. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko siya. Doon, dito. Puntahan mo doon. May tao ba sa labas? Anong gagawin ko? Malapit na akong tawagin. Ang mga taong hindi sumusunod sa oras, hindi dapat makapasok sa Warsaw. Diretsong i-disqualify siya. Kalahok na Kinsaulo. Diskwalipikado sa kompetisyon. Sandali lang. Hindi ito ang presidente ng Gashi Group. Si Gashichu ba yan? Palaging tahimik at misteryoso si Gashicho. Bakit siya mismo ang akyat sa entablado? Huwag muna kayong magulo bago ang susunod na kalahok. May isa pang parte. Tumanggap tayo ng mensahe mula sa tagapondong Goshi Group, si Ginoong Gashicho. Si Gashichu, ang misteryosong Tekon. Ito marahil ang unang bises na lumabas siya sa ganitong entertainment event. Hindi ko inaasahang mamumuhunan ang Goshi Group sa art competition. Napakalaking business move ito. Shichu, bakit hindi mo ako napansin? Sa loob ng 20 taon sa harap mo. Ngayon handa ka pang, para kay Kinsaulo. Umakyat sa entablado para magpalipas ng oras. Kin, nasa loob ka ba? Nandito ako, Suyanan, nandito ako. Bilisan mo. Ang Gucci Group ay nagnanais magbigay ng oportunidad sa mas maraming batang artista. Boss Gu, okay na. Sa huli, sana'y hindi kayo tumigil sa inyong musical journey at patuloy na mag-enjoy sa musika. Hanggang sa muli. Okay. Kaya mo yan. Walang problema. Ang susunod na kalahok, si Kinsaulo. Ano nang ginagawa dito ni Goshichu? Go, Momay. Ang pagka-fluent na mga nota, pang textbook level, may kutob ako. Siya ang magiging champion ngayong taon. The best sa Momay. Momay. Daddy. Ingat. Salamat. Daday, nandito ka rin para sa competition ni Mommy? Hindi lang, kanina pa nagpapatagal si Daddy. Para kay Mommy sa entablado. Para sa akin yun. Kahit na tayo ay nominal na mag-asawa, hindi kita hahayaang mapahamak. Kin. Nag-reserve na ako ng hapunan para sa iyo. Huwag na, may na-reserve na rin akong restaurant. Sabay na lang tayo. Yung finals ay forehand piano. Gusto ko sanang pag-usapan. Ay classmate Kin, yung tungkol sa pagtulong ko sa kanya. Boss, yung forehand piano kasama si Suyanan. Bihira lang yung ganitong pagkakataon. Gusto kong samantalahin ito. Para matuto. Iwan ko lang kung welcome ako kay Boss Gu. Masama naman kung mag-away kayo ng asawa mo dahil sa akin. Ito na yata yung tinatawag na green tegay.
Ganito na nga ang sinabi. Wala na sigurong magagawa si Dade, kundi pumayag na lang. Sige, welcome ka. Daday, ang sarap nito. Gusto ko pa ng isa. CJ, Gogo, tingnan mo, kinain lang namin. Ang halaga ng isang kotse. Daday, may gusto ka ba kay mommy? ano? Hindi ba? Daday, hindi ka nga dapat pupunta sa competition ni mommy. Pero nang makita mo yung picture nila ni Tito, dumating ka kaagad. Hindi lang dumating, nag-speech ka pa para madalay ang oras ni mommy. Tapos nagreserve ka pa ng ganito kamahal na dinner. Kung hindi yon pagkagusto, ano pa? Daday, hindi naman nakakahiya kung may gusto ka kay mommy. Gusto mo ba naming tulungan ka ni Gogo? Naiinis lang ako kasi si mommy mo hindi sumusunod sa usapan. Parte bang usapan yung pagselos mo kay mommy? Ako? Nagsiselos? Impossible. Daday, sa loob ng kalahating oras nating pagkain, tiningnan mo si Moming mahigit 30 beses. Hawak mo yung kubiertos, pero wala kang kinain. Kung hindi yon selos, ano pa? Bigyan natin ng konting panahon si Daday, makikilala rin niya. Ang nararamdaman ng puso niya. Normal lang yan sa mga lalaki. Good morning, boss. Morning. Hindi ka sasabay kumain. Simula ngayon, maghahanda na ako para sa finals. Aasa ko ng maagang kahating oras araw. Sasamahan kita. Huwag na, mag-isa na lang ako. Huwag na mag-abala. Aalis na ako. Bye. Dapat masaya ako kasi hindi ko na siya kailangang ihatid. Bakit parang may kulang? Dapat matagal na siyang lumabas sa oras na ito. Baka naman tulad noong nakaraan, may nangyari na naman. Nasaan ka? Okay ka lang ba? Boss, ano ang sinasabi mo? Safe ako, huwag kang mag-alala. Nasa harap ng school mo ako, matagal na akong naghihintay. Bakit hindi ka pa lumalabas? Pasensya na, boss. Nakalimutan kong sabihin sa iyo itong mga nakaraang araw. Hanggang gabi ang practice ko. Oh, boss, pakisundo mo naman. Sinatatago, hindi ako makakaalis dito. Anak mo sila. Ikaw ang sumundo. Pakiusap, boss. Sa mga araw na ito lang. Hindi ba tayo pamilya? Pakiusap, pakiusap. Sige, alam ko na. Pupunta ako sa kindergarten. Sage, Daday, mommy, uyan na. Nasaan si Mommy? Huwag nang maghanap, ako lang ang sumundo sa inyo ngayon. Hindi lang ngayon, pati sa mga susunod na araw. mahirap maging tatay, mas mahirap maging solo parent. Tangtang, Gogo, nasaan ang nanay ninyong dalawa? Huwag nang pag-usapan. Pasensya na, walang masamang intensyon ang anak namin. Wala sa lugar ang sinabi ng bata. Kawawa naman ang solo parent. Mahal, hindi ako ganoong klaseng lalaki. Huwag mo akong iwan. Mahal, mahal na mahal din kita. Ang importante ay masaya tayong magkakasama bilang pamilya. Tama. Bakit? Nagsisimula na akong mangarap. Ng buhay ng pamilyang may 4 na miyembro. Baka naman. Totoong nagugustuhan ko na siya. Sinabi niyo noon na tutulungan niyo ako. Totoo pa ba yon? Kaming dalawa ang pinakakilala kay Mommy sa buong mundo. Kung gusto mong ligawan si Momay, sundin mo lang ang payo namin. Tama. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? May bagong labas na graphics card. At ang princess crown ko. CJ. Deal. Ang piano competition finals ay eksaktong kaarawan ni Mommy. Magandang pagkakataon ito. Paboritong bulaklak ni mommy ang hydrangea. Paboritong pagkain ni Mommy ang strawberry cake. Mayroon pa bang ibang pangarap si mommy niyo? Alam mo naman siguro ang pangarap ni mommy, di ba? Sige na. Handa ka na ba, Daddy? Huwag kang mag-alala, lahat ay handa na. Ito ang huling kalahok. Si Kim Zhaolu at ang kanyang partner. Si Suyan An.
Ang nagwagi sa Warsaw International Piano Competition ay si Qin Zhaolu. Alam kong magagawa mo to. Ito ang mga bulaklak na binili ko para sa'yo. Hindi kailanman nakipagtulungan si Suyan An sa iba. Ngayon, ginawa niya yon para kay Qin Zhaolu. Dahil ba sa pag-ibig, sinasabi ng mga tao sa audience, kayong dalawa ay bagay na bagay, parang ginawa para sa isa't isa. Talaga bang hindi kayo magkasintahan? Tanong lang po, Miss Qin Zhaolu, ano ang relasyon ninyo ni Suyan An? Ang mga reporter talaga, sobrang chismosa. Ngayon ay para kay Qin Zhaolu lang. Para sa kanyang tagumpay. Hindi ko masasabi dito ang tungkol sa amin. Kung sakali mang may mangyari sa amin, ako mismo ang magsasabi sa inyo. Parang inamin na niya na sila nga, di ba? Ang sweet, nakakakilig. Bakit parang lalong lumalabo ang paliwanag niya? Miss Qin Zhaolu, sa tingin mo, kung wala si Suyan An ngayon, bilang iyong partner, mananalo ka pa rin ba? Si Miss Qin Zhaolu ay nanalo. Dahil sa kanyang sariling kakayahan. Tumulong lang naman ako. Kahit na medyo pangkaraniwan ang pagtugtog ni Qin Zhaolu, dahil tinulungan siya ni Suyan An, siguradong mananalo pa rin. Lalo na ganoon ang relasyon ninyo. Dahil sa sariling sikap lang ni Mommy nanalo yan. Bakit nila nasabi yon tungkol kay Mommy? Nga, nag-ensayo si Mommy ng walang tigil. Hindi tulad ng sinasabi nila na dahil lang kay Tito Su. Hindi ba't si Gushichu yan, ang presidente ng Group? Bakit siya umakyat sa entablado? Naniniwala akong nagkakamali kayo tungkol sa asawa ko. Ang asawa ko, si Qin Zhaolu, ay hindi girlfriend ni Suyan An. Siya ang asawa ni Gushichu, ang asawa ng may-ari ng Group. Si Qin Zhaolu pala yon. Ang asawa ko sa pag-ensayo niya sa mga piyesa. Hindi na nga ako pinapansin. Naniniwala akong siya ay nanalo. Dahil sa kanyang sariling pagsisikap. At hindi ito tungkol sa ibang tao. Kailanman. Sinasagip niya ako. Kung ganun, kung asawa ni Gushichu si Qin Zhaolu, hindi ba mali ang hinala natin sa relasyon ni na Qin Zhaolu at Suyan An? Sige, magdiwang muna kami bilang pamilya. Una na kami. Ang galing ni Daddy. Paglaki ko, gusto kong maging katulad ni Daddy. Ito, Ito ang disenyo ko base sa music room na naalala ko. Espesyal para sa'yo. Para sa'yo. Para sa pagkapanalo mo sa kompetisyon. ang music room na dinisenyo niya. Parang katulad ng music room ko noon. Baka naman. Ikaw lang ang may-ari ng music room na ito. Hindi mo na kailangang makipag-agawan pa sa iba. Boss, salamat sa paghatid sa akin kahit gabi na. Okay lang. Kumusta ang ensayo mo ngayon? Medyo kulang pa. Sana sa music school. May sarili akong music room. Makakapag-ensayo ako kahit anong oras. Walang reservation, walang agawan. Magkakaroon ka rin. Naalala niya pala ang sinabi ko. Salamat. Gusto ko talaga ang regalong ito. Kaya mo yan, Daddy. Qin Zhaolu. Anong pakiramdam mo kay Suyanan? Si Suyanan, idol ko siya. Gusto kong maging pianist na katulad niya balang araw. Pero, idol lang. Siyempre. Ano pa ba? Ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Qin Zhaolu, may sasabihin ako sa'yo. Classmate Qin, dinala ko ang mga kaklase para magdiwang para sa iyo. Classmate Qin, congratulations. Ang galing mo. Champion ka agad sa Warsaw pagkatapos mag-enroll. Parang celebrity. Dakilang pianist. Pwedeng makipag-picture. Ipopost ko sa social media para magyabang. Sige na. Ako rin. Inggit ako sa iyo, napakagaling ng asawa mo. Salamat. Makakatagpo ka rin ng tamang tao para sa'yo. Kung si Qin ngayon, ay may magandang pagkakataon para mag-aral pero kailangan niyang umalis ng 2 taon. Hahayaan mo ba siya? Ano ibig mong sabihin? Si Zhaolu ay isang likas na pianista. Kung mananatili siya sa tabi mo, magiging isang mabuting asawa at ina lang siya. Pero ako, maaari ko siyang dalhin para mag-aral sa ilalim ng aking mentor na si Mark. Ang pagkakataong ito, ako lang ang makakapagbigay nito.
Boss Gu, hindi ka ba naawa na isang magiging bituin sa hinaharap? Ay ikukulong mo lang sa tabi mo bilang iyong ibon sa hawla? Dapat siya ay nagniningning sa entablado. Hindi ba? Zhao Lu. Ipinadala ko ang video ng iyong kompetisyon sa aking mentor na si Mark. Labis siyang humanga sa'yo at gusto ka pa niyang maging huling estudyante. Interesado ka ba? Si Mark? Gusto ako ni Mark na maging estudyante niya. Hindi ba ako nananaginip? Zhaolu, ang swerte mo. Ilang taon na ang nakalipas. Ang umilis sa pagkakang mga estudyante. Ang kanyang mga estudyante ay pawang mga nangungunang pianista. Narinig mo ba? Ang pagkakataong ito ay napakahalaga para sa kanya. Kaya, ganoon baka makasarili na ikukulong mo siya sa tabi mo? Ngayon ay isang espesyal na araw para kay Zhao Lu. Double ang saya. Handa na ang handaan para sa tagumpay mo. Tara na. Mauna na kayo, susunod na lang ako. Paalam. Paalam, magkita na lang tayo mamaya. 2 taon. Ay sapat na para mahubog ang ating pagsasama. Boss, ano ang sasabihin mo sa akin kanina? Ako. Wala. Binabati kita sa iyong tagumpay sa kompetisyon. Salamat, boss. Naku, si Dade, dahil sa pagkakataon ni Mommy na makapag-aral sa ibang bansa, Ay hindi na nagtapat ng nararamdaman. Kung ganito, kailan kaya? Magkakasama sina Daddy at Mommy? Anak, inumin na ninyo ang gatas. Anong problema? Ano ba ang iniisip ninyong dalawa? Buong gabi kayong malungkot. Momay, talaga bang iwan natin sina Daddy at Lola? Mommy, makikita pa ba natin sina Daddy at Lola kapag nasa ibang bansa na tayo? Hindi rin alam ni Mommy. Mahirap makuha ang pagkakataong makapag-abroad, pero nangako na tayo sa boss. Naaalagaan natin si Lola hanggang sa gumaling siya. Hindi tayo basta-basta makakaalis. Isang beses na siyang nagsakripisyo para sa mga anak niya. Naisakripisyo na niya ang pagkakataong makapag-aral. Ngayon, para sa akin at kay Lola. Magsasakripisyo pa ba siya ulit? Siguro dapat ko nang bitawan. Boss Gu. Ito ang profile ni Mark, isang world-class master. Totoo nga ang sinasabi nila, si Suyanan. Ang paborito niyang estudyante. Likyang, kung ang girlfriend mo ay may pagkakataong matupad ang pangarap niya. Pero kailangan niyang iwan ka ng 2 taon. Ano ang gagawin mo? Kahit masakit, kung talagang gusto niya. Wala rin naman akong magagawa. Tama si Suyanan. Ang lugar ni Kinsaulu ay sa entablado. Hindi siya dapat nakakulong dito dahil sa kontrata. Magandang umaga, boss. Tapos na ang piano competition ko, hindi na ako kailangang maaga. Mag-practice sa music room. Sabay na tayong uwi. Mas tahimik mag-isa akong pumapasok. Mula ngayon, hatid sundo ka na lang ng driver sa school. Boss Gu. Hindi na ba talaga kayo sasabay ni Mrs.? Ulan ngayon, sabihin mo sa driver na susundo kay Mrs. Sasabihin siya sa music room pagkatapos ng klase. Huwag siyang pabayaan na ulan. Naiintindihan ko. Mrs., sundo ko po kayo pauwi. Nasaan si Boss Gyu? Sinabi ni Boss Gu na ako na ang magiging responsible sa paghatid sundo sa inyo. Gyu. Nga, sinabi na niyang hindi na siya babalik. Tara na. Uwi na tayo. Gusto kong kanselahin ang kontrata kay Kinsaulu. Boss Gu, bakit mo naman ginagawa ito sa sarili mo? Halika rito. Paalam po, teacher. Mommy. Mommy. Kamusta? Masaya ba ang araw mo sa kindergarten? Masaya.
Momay, hindi ba tayo sinundo ni Daday ngayon? Hindi naman natin pwedeng laging istorbohin siya. Marami rin siyang ginagawa sa trabaho. Ngayon, si Mommy na ang susundo sa iyo. Ang usapin na mag-asawa, huwag maapektuhan ang bata. Ingnan mo, ang tatay talaga ay responsible. Araw-araw sumusundo. Talagang mabuting tatay. Ah, Momay, si Daday ay talagang maalalahanin sa amin. Araw-araw may dalang maliit na regalo para sunduin sina Tangtang at Gogo. Sa araw ng unang paligsahan mo, nag-order si Daddy ng masarap na pagkain. Ang mahal-mahal. Sayang lang, hindi nakakain si Mommy. At saka, ang music room na ibinigay sa'yo ni Daday, hindi lang niya mismo dinisenyo. Siya rin ang nag-ayos nito ng personal. Maraming pagod at pag-isip ang inilagay. Gusto lang niya na makapag-practice ka ng maayos, Mommy. palang pala, sa mga oras na hindi ko alam, marami siyang ginawa. Momay, gusto mo ba si Daday? Ang music room na ito, sa'yo lang talaga. Wala nang makikipag-agawan sa'yo. Boss Gu, hindi ka ba mag-isip muli? Alam ko ng lubos kung gaano niya kamahal ang entablado. Hindi ko siya hahayaan na dahil sa akin. Isuko ang kanyang pangarap. Tita, hindi ko makuha si Shichujej. Ano pa ang gagawin ko rito? Mas mabuti pang umalis na lang ako. Ay naku, ang pag-ibig ay hindi dapat minamadali. At saka kung aalis ka, hindi ba parang pinapanood mo lang ang babaeng si Kinsaulo na pumasok at maghari-harian? Pagkatapos mong i-terminate ang kontrata bilang mag-asawa kay Miss Kim, paano mo ipapaliwanag kay Madam Gu? Kontratang mag-asawa. Bagamat kami niya ay kontratang mag-asawa lamang. Ngunit, ako ay tunay na umibig na sa kanya. Tungkol naman kay Mama. Hayaan mo muna akong mag-isip. Naiintindihan ko, Boss Gu. Ang paglahok sa piano competition ngayon ay napospon na. Ang biglaang meeting, bukas kailangan mong dumalo. Pag-usapan natin lahat pagbalik ko. Kinsaulo, si Shichu ang kumuha para magpanggap. Ang bata at ang ENA report, parehong take. Dumating na ang pagkakataon kung ilalantad natin ang relasyong ito. Tiyak na palalayasin sila ni Madam Gu. Classmate Kin. Ito ang apprenticeship contract. Personal na pinirmahan ni Mark. Anong problema? Ang gandang pagkakataon nito. Ano pa ang hinihintay mo? Kailangan bang 2 taon na ganap na hiwalay kay Mark? Makakasama natin sina Tangtang at Gugo. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon na nakayanan kong makuha para sa iyo. At makakabuti rin sa kanila ang pagpunta sa ibang bansa. Makakatanggap sila ng magkakaibang edukasyon. Alam ko na maganda ang pagpunta sa ibang bansa para sa akin at sa mga bata. Ito ay isang napakagandang pagpipilian. Pero ayoko lang talagang iwan siya. At ayokong masaktan ang katawan ni Lola dahil sa pag-alis ko. Teacher Sue, gusto kong pag-isipan muna ito. Sech, maghihintay ako. Kapag napag-isipan mo na, sabihin mo sa akin ang sagot mo. Esan, Nag-aalangan siya. Dahil ba kay Gashichu? Suryanan. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga. Magkapareho tayo ng layunin ngayon. Hindi natin pwedeng payagan si Kinsaulo na makasama si Goshichu. Ang ibig mong sabihin, kontrata lang ang kasal nila. Pero hindi naman siya mukhang ganoon. Si Kinsaulo, ang humikayat kay Shichu kuya. Hinikayat, hindi siya ganoong klaseng tao. Okay lang, hindi mahalaga. Ang mahalaga kung magtutulungan tayo. Si Kinsaulo at si Gashichu, hindi magkakasama. Wala akong interest. Kahit gusto ko siya, hindi ko gagawin. Ang saktan siya para lang makuha siya. Nag-isip ka ng sobra. Kapag inihayag ko ang lahat kay Madam Gu. Si Kinsaulo ay siguradong palalayasin sa pamilya Gu. Pagkatapos, samantalahin mo at dalhin siya sa ibang bansa. Layuan ang lahat. Walang masasaktan. Sigurado ka bang ganoon lang kasimple? At hindi siya masasaktan?
Sige, makikipagtulungan ako sa iyo. Kinshaolu, si Shichu ay akin lamang. Malapit ka nang umalis sa mundo niya. Zhaolu, nakauwi na. Lola, Gusto mo ba si Lola? Punta ka na't maglaro, Lulu. Lahat ito. Binili ko para sa'yo para ipagdiwang ang panalo mo. Ay, ang laki ng karangalan na nakuha mo. Gusto kong dalhin ka sa party araw-araw. Ipagmamalaki sa lahat kung gaano kagaling ang manugang ko. Salamat, magustong gusto ko ito. Pamilya tayo, huwag magsalamat. Halika, mabait na bata. Malapit na birthday ninyo. May gusto ba kayong regalo o laruan? O lugar na gusto ninyong puntahan? Sabihin nyo lang kay Lola, tutuparin ko lahat. Tutuparin ko lahat. Okay ba? Lola, ayaw ko ng birthday party. Kasi may iba kaming gusto, iyon ay. Magpagaling ka, Lola, at lagi kang kasama namin. Naiyak ako, Lola. Ginagago ka, Gulaw Firen. Anong sinasabi mo? Ang dalawa nilang to, hindi talaga. Mga anak ni Shichugej. Nagawa na ang yen test, bakit mo binabanggit ulit? Peke ang yen test. Kontrata lang, pekeng mag-asawa. Ano? Kontrata. Ano ibig sabihin nito? Likyang. Kung sasabihin niya ang totoo, paano kung atakihin sa puso si Lola? Ayaw kong magkasakit si Lola. Para sa kalusugan ni Lola, kailangan mong manahimik, Tito Likyang. Likyang, ikaw na ang magsabi sa kanya. Ano nangyayari? Ay, kung hindi ka magsasalita, ako na. Gulaw Firen. Sina Kinshaolu at ang dalawang batang to ay mga artista na binayaran ng malaki ni Shichujej para lokohin ka. Pumasok sila sa pamilya Gu para manguto. Ano? Lingwei, wala ka bang pakialam? Sa kalusugan ni Gulaw Firen? Yemi, huwag mo gamitin ang kalusugan ni Gulaw Firen bilang dahilan. Mukhang kinabahan ka na. Likyang. Ano ba talaga? Magsalita ka, Likyang. Si MS Kin nga ay artistang hinire ni Boss Gu, pero hindi na ngayon. Siya ay Anong kalokohan yan? Gusto mo pa rin magsinungaling? Lola, Lola Gu. Ginanyan niyo si Lola Gu, tapos dagdag pa kayo ng gulo. pasensya na po Lola, si Tangtang ang nagsinungaling sa inyo. Lola, sana gumaling ka na agad, gumaling ka. Kahit babigin mo si Gogo, kahit mirahin mo si Gogo, okay lang. Dalawang bata, hindi pa tapos ang drama. Lola Gu. Hindi po namin sinasadya na lokohin kayo, kasi talaga, para sa kalusugan nyo. At saka, ngayon, si Boss Gu kay Miskin. Totoo na ang nararamdaman. Ano sinabi mo? Ano sabi? Tunay na nararamdaman ni Goshichu para sa akin. Totoo ba? Ang pagmamahal ni Boss Gu sa inyo, totoo at tapat. Hoy, bakit sumunod ka rin sa ospital? Malas, umalis ka na. Hindi ako aalis, maghihintay ako dito hanggang magising si Lola Gu. Galit na galit si Lola Gu ngayon, ayaw niya kayong makita. Sabihin niyo, dalhin mo ang dalawang anak mo at umalis na kayo. Ayaw na ba talaga sa amin ni Lola? Tinalikuran na ba talaga kami ni Lola? Basta mapalayas lang sila. Paggising ni Lola Gu. Ano man ang sabihin ko, mapipilitan siyang maniwala. Imposible, hindi ganoon si Lola Gu. Hahanapin niya kami para magpaliwanag. Huwag kang magpakatigas ng ulo. Sinabihan ka ng umalis, bakit kausap mo pa siya? Palayasin siya. Umalis na. Bitawan ninyo si Momay, umalis na tayo. Bitawan ninyo ako. Umalis na. Ano ba ang ingay nyo? Kailangan ng pahinga ang pasyente. Doktor, Kumusta na po ang kalagayan ni Lola Gu ngayon? kumusta? Hanggang saan mo na pinagalit ang hipag ko? Ngayon, maingay pa rin kayo, naabala ang pahinga niya. Nagkapanggap pang mabuting manugang. Kung maingay pa kayo, lahat kayo lumabas. Hindi maganda ang kalagayan, tingnan mo na lang. Doktor. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako, hindi ako maingay o magulo. Tita, hindi umaalis ang babaeng ito. Ano ang gagawin? Huwag magpanik. Basta't bantayan natin ang pinto ng kwartong ito. Huwag natin siyang papasukin. Ginang.
Kumusta? Nakontak mo na ba si Gushichu? Nasa meeting si boss Gu. Halos sumabog na ang telepono ko. Hindi pa rin siya sumasagot. Pasensya na po, Ginang, kasalanan ko itong lahat ngayon. Hindi ko sana sinabi ito kay Ginang Gu. Okay lang, hindi ito problema mo. Hindi naman talaga ito maitatago magpakailanman. Kaya ako saradahin muna. Sinatangtang at Gogo para magpahinga? Gusto ko dito maghintay hanggang sa siya'y magising. Paalam na, Mommy. Dahan-dahan lang kayong kumain, tatawag lang ang tito. Nasaktan natin ang piso ni Lola. Hindi sumasagot si Daddy sa telepono. Ano ang gagawin? Ang sakit ng ulo ko. Pasensya na po, Ginang Gyu. Mabait na bata, ikaw ang malaking biyaya sa aming pamilya, Gu. Ito ang mga inihanda ni nanay para sa iyo. Ay naku, anong buti ang ginawa ko sa nakaraang buhay para magkaroon ng napakagandang apo. Lulu, ito ang binili ni Mommy para sa iyo, para ipagdiwang ang iyong tagumpay. Ang bait-bait mo sa amin, nagsinungaling pa ako sa iyo. Ginoong Su, Alam ko na ang lahat. Dahil hindi pa nagigising si Ginang Gu, samahan na lang kita magpahinga muna. hindi ako pwedeng umalis. Maghihintay ako dito para kay Ginang Gyu. Kahit hindi ko siya makita ng personal na magising. Gusto kong malaman agad ang balita. Sige, sasamahan kita sa paghihintay. Eti, gising ka na pala. Zaulu. Nasaan sina Tangtang at Gugu? Ate, anong oras na? Bakit sila pa rin ang iniisip mo? Mga walang utang na loob nang mahimatay ka. Umalis agad sila, tita, hindi sila karapat-dapat. Ang bait-bait mo sa kanila. Pero, mabait naman talaga sila sa akin. Ito ang Baihui Point. Ito ang Hegu Point, mas magiging malusog kapag hinimas. Lola, ayaw ko ng birthday party. Oh. Dahil may iba kaming gusto, iyon ay. Lola, magpagaling ka para araw-araw kasama mo kami. Naiyak ako, Lola. Tangtang at Gugu. Kahit hindi sila tunay na apo ko, ampunin ko sila bilang aking inampon na apo. Nasaan ka? Umuwi ka agad. Gogo, oras na para maglaro pa ba? Nakapasok na ako sa sistema ng ospital. Titingnan ko ang report ni Lola. Nakuha ko na, ngayon. Gumagaling na si Lola. Ayos, gagaling na si Lola. Ito ang report namin at ni Daddy. Ito ang resulta ng ENA test. Huwag kayong tatakbo. Naririnig mo ba? Boss Gu, sasabihin ko sana kay Lola Gu, ang totoo na nagmamahalan kayo. Pero si Lola Gu, hinimatay sa galit kay Lin Weiwei. Sech, Boss Gu. Hey! Tangtang Guguo. Meron ka ba? Wala. Tangtang, nahanap ko na. Ayos. Anak talaga namin si Daddy. Ayos. Balikan natin agad si Lola. Masaya na siya. Kayong dalawa. Ayong may kasalanan sa mga sugat ko. Ngayon, hindi ko kayo palalampasin.
Kinzhaolu. Ikaw ang dahilan ng itsura ko, tapos ikaw comfortable. Bilang asawa ng gugru. Ngayon, ang dalawang anak mo, nasa kamay ko na. Dapat sumunod kayo sa akin. Sasaktan mo si Momay, hindi ka papayagan ni Dade. Pakawalan niyo kami. Hindi kayo tunay na anak ni Boss Gu. Ginamit lang kayo ni Kinzhaolu para makakuha ng posisyon. Kapag nalaman na ni Boss Gu, ang totoo tungkol sa inyo, wala siyang magagawa sa akin. Tito, anak talaga namin si Daddy. Sasabihin namin kay Dade. Yung babaeng gusto si Gashichu, ang nag-utos sa akin na kidnapin kayo, sinabi niya lahat, hindi kayo mga anak ng Goshichu. Ang babaeng gusto kay Daddy AC. Lin Weiwei. Sabihin niyo magdala ang nanay niyo ng 5 milyon para tubusin kayo. Hindi naman masyadong mahal, di ba? Matagumpay ang pagsalakay. Na-record na namin ang sinabi mo. Ito na ang magiging ebidensya mo sa korte. Nakalock na ang pinto ng kotse. Hintayin mo na lang ang mga pulis. Tara, ibunyag na natin ang masamang tiyahin. Pero si Lola Gu, nahimatay dahil sa galit kay Lin Weiwei. Malungkot din siguro si Zhaolu. Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Nakabook na ako ng flight niyo ng hapon. Mukhang. Nagdesisyon na siyang umalis. Pasensya na, hindi ako pwede sumama sa'yo. Bakit naman? Dahil ba kay Gashichu? Hindi ko maintindihan, hindi ba kayo peking mag-asawa? Mula nang mangyari kay Lola Gu hanggang ngayon, nasaan siya? Dahil lang ba sa isang lalaking ganito? Isusuko mo ang pagkakataon mong mag-abroad. Hindi ganoong klaseng tao si Goshichu. May dahilan siguro kung bakit siya nahuli. Zhaolu. Ngayon, siya lang ba ang nakikita mo? Kalimutan mo na ang mga masasamang alaala. Sumama ka sa kong mag-abroad. Mahal kita. Ma, kamusta ka na? Nandito ka na, hanapin mo si Zhaolu. Si Tangtang at Gugo, kunin mo sila. Ma. Nag-abroad na si Zhaolu para mag-aral. Isinakripisyo na niya ang pangarap niya para sa mga bata. Hindi ako dapat maging makasarili. Para isakripisyo niya ulit para sa akin. Ang karapatan niyang magtuloy sa pangarap sa musika. Shichu, nandito ka na, iniisip mo pa rin. Ang maliit na si Kinzhaolu. Sumama na siya sa lalaking yon at tumakas papuntang ibang bansa. Shichu, tingnan mo. Si Suyana nito. Nakaalis na siya sa eroplano. Siguradong kasama rin si Kinzhaolu. Biglang umalis, napakawalang puso niyang babae. Kuya Shichu. Umalis na talaga siya. Alam kong dapat akong matuwa para sa kanya. Dahil pinili niyang umalis ng bansa. Pero ang puso ko, Goshichu. Ginoong Su, salamat sa pagtingin mo sa akin. Pero idolatria lang iyon. Hindi ako makakasama sa iyo kahit na mahalaga sa akin. Ang pag-aaral sa ibang bansa, pero ang kabutihan ni Lola Gu ay mahalaga rin sa akin. Hihintayin ko siyang magising para humingi ng tawad. Sej, talo na ako. Wala talagang training na iyon. Dahil makasarili ako at nagsinungaling sa iyo. Paumanhin. Hindi mo kailangang magpatawad. Pero sana, makapag-aral ka ng walang alalahanin. Kasama si Boss Gu. ikaw. Hindi ba dapat nasa eroplano ka na?
Paano ako aalis? Hindi pa napapawalang bisa ang kontrata. Ayokong isakripisyo mo ang pag-aaral sa ibang bansa dahil sa akin. Umalis ka na. Ipapadala ni Likiang ang kontrata sa'yo. Goshichu, gusto mo bang wakasan ang kontrata natin? At maging totoong magkasama? Pero ang pag-aaral mo sa ibang bansa. Balita, hindi pala striktong programa ang pag-aaral sa ibang bansa. Ayos. Kaya magkasama na tayo palagi, hindi na maghihiwalay. May problema. Nawawala sina Tangtang at Gugu. Manang, nakikita kong niloloko ka ng pamilyang ito. Sa pera at damdamin, nasasaktan din ako. Alam kong mahilig ka sa mga bata. Bakit hindi pakasalan ni Shichu si Weiwei? Para magkaanak ka ng apo. Lola Gu, gusto kong pakasalan si Shichu. Para magkaanak ang pamilya Gu. Hindi masarap ang ipinipilit. Manang, bakit ka ganyan? Ang dalawang batang ito ay hindi dugong Gu. Tigilan mo na. Hindi ako nag-alala kung sila ba ay mga tunay na anak ni Shichu. Ang matandang ito, saan ba ako kulang? Kumpara sa babaeng si Qin Zhaolu. Kung ayaw niyang pumayag, hindi na natin kasalanan kung magiging malupit tayo. Pag namatay siya, si Gu Shichu na lang ang maiwan. May pagkakataon pa tayo. Lola, ingat. Nais niyang saktan ka. Tangtang, Gugu. Ano bang gamot ang ibibigay mo kay Lola? Ate, huwag kang maniwala sa kanila. Gamot ito mula sa doktor. Ginanggu, huwag kayong maniwala sa mga batang ito. Hindi kami nagsisinungaling. Kanina sa may pinto, kami ni Tangtang. Nakita naming may hawak kayong gamot, kakaiba ang itsura ninyo. Lola, ipakita ninyo ang gamot na iyan. Dali, ibigay ninyo. Tia, ano na ang gagawin natin? Amoy almond na mapait, siyanay dito. Gusto nilang patayin si Ginanggu. Ang tagal-tagal kitang itinuring na parang kapatid. Ngayon, gusto mo pala akong patayin. Ma, ano ang nangyayari? Daday, gusto nilang bigyan ng gamot si Lola. Buti na lang nahuli namin. Ang sama-sama ninyo. Kahit si Ginanggu, kayang-kaya ninyong saktan. Shichu. Shichu, mahal na mahal lang kita. Gusto kitang pakasalan. Kasalanan ito ng matandang ito. Siya ang humahadlang. Kaya ginawa ko ito. Hindi ko sinasadya. Pagmamahal ang dahilan mo para manakit. Babaeng ito, kung hindi ka nagsinungaling kay Kuya Shichu, gumamit ng peking iyan test para linlangin si Ginanggu. Baka kasal na kami ngayon. Hindi ako nagkakamali. Hindi peke ang DNA test. Kami ni Tangtang. Talagang mga anak ni Daddy. Emi, Qin Zhaolu. Tingnan mo ang mga batang ito. Kasing kapal na mukha mo. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo. Ganito pa rin ba ang gagawin ninyo? Para lokohin ulit si Ginanggu. Tito Doc, pasok po kayo. Tito Doc, sabihin ninyo sa kanila. Boss Gu, ang mga batang ito ay talagang mga anak ninyo. Ano? Paano nangyari ito? Qin Zhaolu, hanggang ngayon ba? Gusto mo pa bang subukan ang pamamaraan na ito? Upang lokohin ulit si Lola Gu? Tanga ka ba, tita? Hindi ganoon katanga ang tatay at nanay ko. Gamitin ang isang paraan ng 2 beses? Ito ba ang plano mo? Akala ko, plano mo ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa mga mahahalagang sandali, kami pa rin ang maasahan. Tatay, noong 6 na taon na ang nakalipas, pumunta ka ba sa Dongda? Nanay, saan mo kami nakuha ni Tangtang? Baka naman. Noong pumunta ka sa Dongda, 6 na taon na ang nakalipas. Pumunta ka ba sa isang music room? Baka naman. Ikaw talaga yon? Ikaw talaga? Ikaw ba ang tunay na ama ni Tangtang at Gogo? Kayo ba talaga ang aking tunay na mga apo? Manang, huwag kang maniwala sa kanila. Mga manloloko sila. Narito ako mismo. Kung hindi kayo naniniwala,
Pwede nating ulitin ang test. Gagamitin ko ang career ng doktor bilang garantiya. Gaano man karaming beses ulitin, ang resulta ay magiging tunay na mag-ama. Kaya pala sila talaga ang mga anak ni Gushichu. Ang laking pagkakataon sa mundo. Si Gushichu pala ang lalaking nakipagtalik kay Kinzaulu. Kaya lahat ng ginawa ko ay para sa inyong dalawa. Naghanda ko para sa kasal. Noong kami at si nanay ay nakidnap, ikaw ang nag-utos. Binigyan mo pang gamot si tatay. Lahat ng ebidensya ni tatay ay naipadala na sa iyo. Dalhin ninyo sila sa mga pulis. Mga tauhan, Manang, nagkamali lang ako noon. Kaya ko ginawa iyon. Isipin mo na lang ang ating matagal na pagsasamahan. Patawarin mo na kami, Manang. Ayokong makulong. Kinzaulu, nasyahan ka na ba sa ginawa mo sa akin? Hindi kita palalampasin. Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong gawa. Sa loob ng bilangguan, mag-isip-isip ka ng mabuti. Lola Gu, pasensya na. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Pasensya na, Lola. Lola, kung galit ka pa, sampalin mo na lang si Gogo. At ako rin. Dapat nga kayong sampalin. Nagtago kayo ng sekreto sa lola. At ikaw, ngayon, hindi mo na ako tinatawag na nanay. Ikaw ang may kasalanan. kasalanan ko lahat. Tama na, huwag na kayong maging seryoso. Kahit hindi sila tunay na anak ni Shichu, gusto ko silang tanggapin bilang aking mga anak. Lalo pat sila nga ang aking tunay na mga apo. Lola. Unang bises ko makita si boss ko, na ganyan kabahala. Naku, kahit nung mag-ipo ang kumpanya, hindi ko siya nakitaan ng ganyang kaba. Gushichu, mula ngayon, akin ka na talaga. Isang malaking karangalan. Plano kong kalawakin ang merkado sa ibang bansa at sa parehong pagkakataon. Samahan si Miss Kin sa kanyang pag-aaral sa abroad. Payag ka ba?